Si Annette ay inimpleo ng isang agency upang maging worker na tagagawa ng plastic container kung saan inilalagay ang candies. Isang factory ng candy daw siya nagtatrabaho. Si Annette ay natanggal sa trabaho nang walang notice. Nang hinihingi daw niya sa pabrika ang kanyang unpaid benefits, hindi daw ito ibinigay sa kanya dahil hindi daw sila ang employer kundi ang agency. Nang pumunta naman daw siya sa agency ay tumanggi ito dahil ang employer daw ni Annette ay ang pabrika. Nais malaman ni Annette kung kanino siya dapat maghabol para sa kanyang mga benepisyo. Annette, kapareho ng kaso mo ang Sasan versus NLRC kung saan pinag-iba ng Korte Suprema ang tinatawag na permissible job contracting at labor-only contracting. Sa kasong nabanggit, sinasabi na ang permissible job contracting o subcontracting ay isang arrangement kung saan sumasang-ayon ang principal na mag-farm out sa contractor o subcontractor ang paggawa o pagkumpleto ng isang trabaho sa loob ng isang napagkasundoang panahon at maaaring sa loob o labas ng work premises ng nasabing principal ito dapat gawin. Ang isang tao ay sinasabing involved sa isang legitimate job contracting o subcontracting kung maipapakita ang mga sumusunod. Una, ang contractor o subcontractor ay may distinct at independent business at sang-ayon sa sarili niyang responsibilidad at patakaran ng walang kontrol mula sa principal. Ikalawa, ang contractor o subcontractor ay may sariling substantial capital investment at mga kagamitan. At ikatlo, ang kasunduan sa pagitan ng principal at contractor o subcontractor ay may assurance na ang contractual employees ay may karapatan sa lahat ng labor and occupational safety and health standards, maaaring sumali sa union, may security of tenure at social and welfare benefits. Sa kabilang banda naman, ang labor-only contracting ay isang ipinagbabawal na gawain kung saan ang kasunduan ay ang contractor o subcontractor ay nagre-recruit lamang ng tao upang gumawa ng trabaho para sa negosyo ng isang principal. Dapat na maipakita mga sumusunod. Una, ang contractor o subcontractor ay walang sariling kapital upang magawa ang trabaho o serbisyo ng ayon sa sarili niyang patakaran. At ikalawa, ang mga employees na na-recruit nito ay gumagawa ng trabaho na directly related sa main business ng principal. Mula sa iyong kwento, Annette, tila lumalabas na ang agency na umempleyo sa iyo ay isang labor-only contracting na nagsusupply ng mga manggagawa sa pabrika ng candy. Kung gayon, maaari mong habulin ang pabrikang pinagtatrabahuhan mo. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa newscenter.ptv4@gmail.com. Ito po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.